Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang awarding ceremony ng One Stop Action Center for Strategic Investments o OSAC-C. Kabahagi ito ng pagdiriwang ng matagumpay na implementasyon ng malawakang Ease of Doing Business Initiative ngayong taon. Tinawag ang seremonya na Gawad Bayanihan sa Pamumuhunan, Making It Happen with a Whole of Nation Strategy. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mahalagang suporta at kontribusyon ng stakeholders mula sa national government agencies o NGAs at local government units o LGUs para sa matagumpay na pagpapatupad ng Executive Order o EO number 18 o ang Constituting Green Lanes for Strategic Investments. Nagsisilbi ang EO number 18 bilang government-wide response para sa pagpapahusay ng ease of doing business sa pamamagitan ng pag-expedite, pag-streamline at pag-automate ng mga proseso ng gobyerno para sa estratehikong pamumuhunan. Pakinggan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Today we celebrate the spirit of collaboration that achieves synergy and synergy for our service to the public. These values fuel our collective pursuit of equitable development. This milestone reaffirms a fundamental truth. Progress is never the work of one. It is the result of diverse sectors moving as one, aligned in purpose, determined in execution. The road to a more dynamic investment climate and more globally competitive Bagong Pilipinas is paved with our shared commitment to ensuring that every investment translates into real, tangible benefits for our people. Towards this end, this administration has made it a priority to create a business landscape where both local and foreign investors can thrive. Through Executive Order number 18, we created Green Lanes, or strategic investments, a fast lane for big, high-impact projects for the Philippines.
If you are an investor planning to build a factory, put up a renewable energy plant, or launch a major infrastructure, you go straight to our Board of Investments. On average, it takes now 12 days, not months, for you to receive your permits and licenses, and you can start building right away. The goal is simple: less red tape, more action, more results, more success, more quickly. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast. The launch of the One-Stop Action Center for Strategic Investments is a step in complementing our ongoing efforts. It compels agencies to move with speed, with precision and certainty, furthering the overall ease of doing business in the country. Hindi po magiging buo ang tagumpay ng ating mga reforma kung wala ang taus-pusong suporta ng mga lokal na pamahalaan. Sila po ang ating mga kaagapay sa pagtutok at pagpapadali ng pagninegosyo sa ating bansa. Certainly, the results of our efforts speak for themselves. As of last month, we certified nearly 187 to be exact, strategic investments across key sectors. These include renewable energy, digital infrastructure, food security, and manufacturing, amounting to a total investment value of over 4.6 trillion pesos. In fact, we have already key infrastructure in operation, such as the 159 megawatt peak Lawag Solar Power Project and the 94 megawatt peak Kayanga Bugalyon Solar Power Project, both of which are in Pangasinan. We have also inaugurated major projects that were assisted by the Green Lane, such as the EDC Project Charlie Hyperscale Data Center in New Clark City, Tarlac. So beyond these numbers, what do they mean? What do these reforms truly mean for our people? Trabaho at serbisyo. Inahasahan po na makakalikha ang investment na ito ng halos 300,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi lamang po ito trabaho, kung hindi makabuluhang oportunidad para sa mas maayos at mas maginhawang buhay. Makakatulong din po ang dumaraming investment upang mapababa ang presyo ng mga serbisyo at bilihin dahil sa kompetisyon. Kasama na po dyan ang mas maayos na transportasyon, enerhiya, komunikasyon, dulot ng mga makabagong teknolohiya mula sa namumuhunan. Our journey towards progress will continue to be built on a strong and agile partnership between the government and the private sector. Therefore, it's only fitting that we recognize the members of the Investments Facilitation Network, our national government agencies, and of course, our LGUs, whose steadfast commitment to this cause has made the Philippines a more attractive investment destination. You have helped build an environment where businesses can succeed, and in turn, where our people can lead better lives and more dignified lives. Of course, we are also here to congratulate our awardees for the exemplary work in advancing the Green Lanes for Strategic Investment. You have shown us that when public service is anchored on integrity, efficiency, and accountability, we can really see progress. The Gawad Bayanihan sa Pamumunuhan Award is a call to stay the course and to ensure that the progress that we have begun will only build momentum in the years ahead. So I encourage everyone to align your organizational goals with our national priorities so that we can push for even greater economic transformation together. Let us nurture our commitment to investment facilitation. Let us support reforms that will attract even more high impact and sustainable investment. One of the most recent reforms is the passage of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. It's a real mouthful.
So let's call it the Create More Act. This law improved our fiscal incentive system and targeted benefits to qualified projects. Simula po lamang po ito na tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mga sistema. Bilang bagong Pilipino, palalawigin pa natin ang saklaw na green lanes upang mas mapadali ang pag-usad ng ating mga proyektong may malaking ambag sa ating ekonomiya. Through continued collaboration and resolute dedication to our shared purpose, let us construct our bagong Pilipinas, a Philippines that stands confidently amongst the world's most advanced and inclusive nations. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Justice o DOJ nanindigang gumagana ang mga korte sa Pilipinas taliwas sa aligasyon ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. May report si Michael Rogas. Muling tiniyak ng Department of Justice na gumagana ang lahat ng korte sa buong bansa. Ito ay sa kabila ng nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson at Assistant Secretary Miko Clabano, patuloy na umuusad ang mga korte sa bansa taliwas sa aligasyon ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Kinwestiyon kasi ng ilang pamilya ang kabiguan ng DOJ na maisampa ang kaso sa mga korte kung kaya't napilitan silang magtungo sa ICC. Hanggang ngayon ay bukas pa rin daw ang DOJ na tumanggap ng mga reklamo na may kinalaman si EJK at tiniyak na tutugunan ito ng pamahalaan. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panig ng extrajudicial killings o EJK victims dapat ring mapakinggan sa gitna ng usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbabalita si Raquel Bayan. Hindi dapat iisang panig lamang ng kwento ang pinakikinggan at inaalam ng publiko. Dapat ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi kinakalimutan ng mga Pilipino ang kwento ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Sa gitna ng usapin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity, sinabi ng opisyal na hindi itong panahon upang magkampihan. Ano pa man anya ang political belief ng isang individual, dapat lahat ay nasa panig ng hustisya para sa mga tunay na nangangailangan nito. Kaugnay nito ay pinaalala rin ni PNP-CI DG General Nicolas Torre na ang punot dulo ng warrant of arrest na nagdala sa dating Pangulo sa The Hague ay ang mga reklamo ng mga simpleng Pilipino na nawalan na ng pag-asa sa judicial process sa ilalim ng nagdaang administrasyon dahilan kung bakit sila dumulog sa isang neutral na hukuman. ICC kasi ang mga tao rito ay mga foreigners, hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas, wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Embahada ng Pilipinas sa The Hague, kinumpirmang mayroong tumawag sa kanilang tanggapan na opisyal ng International Criminal Court o ICC upang ipaalam ang ilang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague na may isang opisyal ng International Criminal Court nitong Huwebes, Marso 13 ang tumawag sa kanilang tanggapan upang ipaalam na ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makipag-usap sa isang opisyal ng konsulado. Sa naturang tawag, kinumpirma ni Duterte na siya ay sumailalim sa medical check-up
at nakatanggap ng pangangalagang medikal. Anya, maayos naman ang kanyang kalagayan. Pumiling din siya ng pagbisita mula sa mga opisyal ng konsulado, gayon din ng tulong para sa pag-aasikaso ng pagdalaw ng kanyang legal counsel at isang miyembro ng pamilya. Agad namang inaksyonan ng embahada ang mga nakahilingang ito at nakipag-ugnayan sa ICC registry upang maisagawa ang consular visit sa lalong madaling panahon. Matatandang sa pagdating ni Duterte sa Rotterdam The Hague Airport noong Miyerkules, ibinigay sa kanya ng ICC ang mga pangalan at contact numbers ng mga opisyal ng embahada para sa anumang kinakailangan tulong. Samantala, nakipag-usap rin si Duterte kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea na isa sa kanyang legal counsels nitong Marso at 13. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ayaw sumama ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanya sa The Hague. Ayon kay Police Major General Nicolas Torre III, si Hanilet ang nakalagay sa flight manifest ng eroplanong sinakyan ni Duterte papuntang The Hague. Sabi ni Torre, kinailangan tuloy nilang palitan ang nakalagay sa flight manifest para may kasama si Duterte papuntang Netherlands. Naging dahilan pa niya ito ng antalas sa pag-aresto kay Duterte. Ang first choice namin doon, si Hanilet, ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Nag-volunteer nga si E.S. Medialdea. Kaya nga, na-delay pa yun. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Si Police Major General Nicolas Torre III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate President Cheese Escudero pinuri ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague para sa kanilang assistance kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito si Nympha Asuncion. Pinuri ni Senate President Cheese Escudero ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague para sa kanilang assistance kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumating ito sa Netherlands. Kinilala ng Senate President ang proactive measures ng ating embahada doon, kabilang na ang pagbibigay ng damit panlamig, care packages at logistical support kay Duterte at sa mga kasama nito. Ayon kay Escudero, pinapakita lang nito ang dedikasyon, compassion at profesionalismo ng Department of Foreign Affairs o DFA. Pinasalamatan ng mambabatas si Ambassador Jose Eduardo Malaya III at ang kanyang staff para sa pagtitiyak ng kapakanan ni Duterte at ng mga kasama nito, mula sa pag-asiste sa pagkakaroon ng visa ng delegasyon ni Duterte hanggang sa pagtugon sa medikal na pangangailangan ng dating Pangulo sa paglipat nito sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Tiwala ang senador na ibibigay rin ng embahada ang parehong kortesiya kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang kaanak ng dating Pangulo na maaaring bumisita doon. Binigyang diin ni Escudero na patuloy dapat na suportahan ng DFA at ang mga embahada natin sa ibang bansa dahil sa mahalagang papel nila sa pagtitiyak ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga negosyo sa Pilipinas, business as usual kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Business as usual sa mga negosyo sa Pilipinas kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon, sa gitna ng kasalukuyang issue ng ICC arrest, nananatiling nakafocus ang ilang business groups sa pagpapalago ng ekonomiya. Anya, maaga pang i-assess ang epekto ng sitwasyon sa local economy. Ayon naman kay Eduardo Francisco, presidente ng BDO Capital and Investment Corporation, ang pagkakadakip
sa dating Pangulo ay nagresolba ng ilang issue sa bansa. Umaasa din si Francisco na gagawing mapayapa ang mga protesta at hindi magkakaroon ng mass action. Sinabi naman ni Juan Paulo Colet, Managing Director ng China Bank Capital Corporation, ang kasalukuyang issue sa ngayon ay hindi nagdulot ng material effect sa stock market. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa sa mga fallen pilot ng FA-50 fighter jet na si Major Jude Salangoy, pinagkalooban ng provincial government ng Kalinga ng Posthumous Award bilang pagkilala sa serbisyo at pagiging makabayan nito. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Binigbig ti provincial government ti Kalinga iti serbisyo kin kinaturod ni Major Jude S. Salangoy babaen iti posthumous award kabayatan iti necrological service para kinkwana iti March 12, 2025 sa Jaya Provincial Capital. Babaen iti Sangguniang Palalawigan Resolution No. 2025-074 na padayawan ni Salangoy gapo iti dedikasyon, invaluable service kin patriotism na iti entero a karir na tapno maprotektaran kin madepensahan iti pagilyan kin dagiti tattao. Inyawat dagiti lokal nga opisyales iti posthumous award iti pamilya na kastamot nga impakita da iti panakipagrikna iti pamilya ni Salangoy. Umuna iti daytoy insayang ka ti PAF Tactical Operations Group 2 503rd Infantry Battalion kin 5th Installation Management Battalion iti arrival honors kini Salangoy sa Jay Headquarters iti 503rd Infantry Battalion Kalanan, Tabuk City. May palagip amaysa ni Salangoy iti dua a piloto iti FA-50 fighter jet apay musay kalpasan ang nag-crash iti jet ang nagsakayanda nga agitulot iti combat support para kadagiti Philippine Army troops iti March 4, 2025 sa Jai Bukidnon. Ni Major Salangoy katsigod ang miyembro iti Philippine Military Academy Club Diwa Class of 2014 kin nagserbi iti Philippine Air Force iti nasurok may sa dekada. Manipod DCR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Women's Summit isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Dagupan bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Women's Month ngayong buwan. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa balita. Matalunggaring suginawan Women's Summit iya pangipanengneng na pikakasakaya local government unit na Dagupan City at selebrasyon na Women's Month. Unaabot at 7,000 ya bibii so di magupod abitlan selebrasyon kabiyangan la susari miyembro na maaron ina ya malalapod 31 ya barangay at syudad na walaan niya nanduruman aktibidad ya singa pangiter na serbisyon abiglaman registration para maaron ina no inrasarag irayan na itdan ya libreng legal assistance medical check-up tan arom nilan serbisyo iya makatulong ad sikara. Wala mo't suginawaran lecture o ng Safe Spaces Act RA 9262 o Violence Against Women and Their Children. Gitmaya lecture na napatagay so karunungan daran niya unong ad saraylay na mamprotekta ad BBE kontra harassment, discrimination tan arom nilan klase iya panabuso. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaksi Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Problema sa pagpapatakbo ng hatchery sa Quezon, sinlulusyonan ng probinsya at ng BIFAR Calabarzon. Ang detalye mula kay May Formara ng RP Lucena.
Tinalakay ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at BFAR Calabarzon ang ilang problema sa pagpapatakbo ng hatcheries kasama ang ilang alkalde at pambayang agrikultur ng mga bayan na may legislated hatchery. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturists, tinalakay sa pulong kung paano makikinabang ang local fisher folk at ang pagsusuri sa mga palaisdaan na nasa ilalim ng Fish Pond Lease Agreement o FLA. Maaari namang magamit ng mga samahan na mangingisda ang palaisdaan bilang fish nursery na paghuhulugan ng similya na galing sa hatcheries para palakihin. Samantala, operational na ang hatchery sa Alabat, Perez, Plaridel at Tagkawayan habang kuryente at fresh water na lamang ang kulang sa Ginyangan at Quezon. Ang mga uri ng isda o lamang dagat na nagpupudus o napupudus sa hatcheries ay sugpo, bangos, pampano, lapu-lapu at alimango. Ang BFAR ang kapartner na ahensya na nangangalaga sa lahat ng hatcheries habang hindi pa tuluyang naipagkakaloob sa mga nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. 2 groundbreaking ceremony sa pag-improve ng accessibility ng inuming tubig isinagawa sa Samar. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Pagsiguro sa access sa safe ug malimpyo nga inumang tubig. Ini ang gintagan doon ni DILG Regional Director Arnel Agabe durante sa gindumara nga duhang nga magdalain nga groundbreaking ceremony sa probinsya sa Samar kasumpay sa paglansar Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting SAF-PB projects nga nagtutuyo nga ma-improve ang water access sa probinsya. Una na nga nagdumara seremonya sa Barangay Balogo, San Sebastian para sa rehabilitasyon sa Level 3 water supply system. Parte sa nasabing upgrade, magamit na solar energy, tikang sa electric grid power, kundiin madudugang tikang 5 ka oras, mahihimo na nga 12 ka oras ang supply sa tubig. Sunod nga nagdumara seremonya sa Calbigas Samar, pag-upgrade sa water systems sa Barangay Mahangkaw, Burong ug Barangay Makaalan, tigang level 2 mahimo level 3. Karuyag signon nga direkta na ang pag-abit sa tubig sa gripo sa kada balay nga diri na kinahanglan pa mag-alog tigang sa communal sources. Kinasingkasing naman nga nagpasalamat ang mga residente sining mga improvements tungod sa mapapauswag ang overall nga accessibility sa tubig para sa komunidad. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Tandag City Disaster Risk Reduction o DRRM Office nagsagawa ng earthquake at fire drill bilang bahagi ng first quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagpahigayon og earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO sa Tandag isip kabahin sa first quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED kagahapong adlaw, Marso 13, 2025. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Raven John Heli kasamtangang hepe sa CDRRM Office, gipamahayag niya nga gipahigayon ang maong aktibidad diha sa City Health Office nga mao'y mismo naghangyo nga mao'y mahimong venue sa aktibidad. Dugang pa ni Heli nga gawa sa matag quarter nga NSED, nagapahigayon usab sila sa susamang earthquake drill sa kabaranggayan o guban pang sektor tungod kay importante nga ang pagpangandam sa mga kalamidad sama sa linog maglangkob sa tanang sektor sa komunidad. Gawa sa earthquake drill nakig-alayan usab ang Bureau of Fire Protection Tandag City Fire Station alang sa ilang fire drill isip kabahin sa selebrasyon sa Fire Prevention Month karon. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa.
Rural Health Unit Holo wala pang naitatalang kaso ng dengue sa unang bahagi ng 2025. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Wayron pa parkala sin dengue na lista bihaon hamuna bahagi sin 2025 ha Rural Health Unit ato RHU Holo. Haharapin ni si magtataod parkala sin sakit duwang-duwang bahagi sin hula. Patumtumi sa Siti Haida Usman, public health nurse, hawak tumakana na ang bahinat, magtuoy dahon na pamasok health center at ospital. Di rin sabsuway palukayon pa at awakan taharan, amuin na magadipla duho mga kabataan dahil sin magsasangat symptoms at awakan bahinat sin sakit dengue. Piapakusog na sa biyahaon, habay pa niya, hatulong tawang sa mga barangay health station in health teaching ha mga kaiskulan na iban hakauman halan sin pagpagang sinasabot sakit iban kay iban pa mga makalalamin sakit. Ting RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at kay Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.